Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang mga bagay na dapat mong malaman. Kapatid kaibigan, dito ay inog ang ating pagtalakay sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito, na kung paanong dito ay mapapag-alaman natin ang mga bagay-bagay na patungkol sa ating mga tao, na kung saan tayo ay inilalarawan ng Biblia bilang makasalanan at mapapahamak at nangangailangan ng tagapagligtas. Kung bakit? Kasi hindi natin kayang iligtas. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kailangan ng tao ang Diyos. At dahil dito, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Dahil mahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang kanyang anak para, at yan po ay mababasa sa John 3:16, para ang nag-aambang kapamakang dulot ng kasalanan na posibleng maawis sa kamatayang espiritual ay mabigyan ng lunas. Kapatid kaibigan, sa ating pagpapatuloy ay isa-isa nating talakayin ang mga nabanggit patungkol sa kung ano ang tao. Una, ang tao ay makasalanan. Yan po ang totoo. Hindi po si pastor, hindi si bishop, ni ang ministro o pari, o sino mang mangaral ang nagsabi nito na ang tao ay makasalanan. Yan po ay sinabi sa banal na kasulatan. Bilang pagpapatunay, ito po ay ating basahin sa Romans chapter 3 verse 10 up to 12, kung ano po ang sinasabi rito. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Sa Tagalog po, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan po ang sabi. Sa Roma 3:23 ay sinabi rin ang ganito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapatid kaibigan, malinaw ang sabi ng batayang talata na tayong mga tao ay makasalanan. Pangalawa, ang tao'y mapapahamak. Dahil ang naging bunga po ng kasalanan ay nangangailangan ng kabayaran, at ang kabayaran po nito'y kamatayan. Ang sabi po sa Romans 6 chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam mo ba kapatid kaibigan, ang kamatayan ay may dalawang uri. Kamatayan
pisikal at kamatayang espiritual. Ano ba ang kamatayang pisikal? Ito yung kapag nilisan ng kaluluwa ng katawang lupa ng isang tao na kung saan ay babalik na sa alabok, kung saan siya nanggaling. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 19? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Kapatid, kaibigan, yan ang tinutukoy na kamatayang pisikal, ang pagbalik ng katawang lupa sa alikabok, lupa sa lupa, gabalik sa lupa. Ang kamatayang spiritual naman na tinutukoy ay ang walang hanggang pagkawalay sa piling ng Diyos magpakailanman. Yan po ay natala sa Revelation chapter 20 verse 14 and 15. And the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Brothers, friends, these verses are often interpreted as the definitive end of the opportunity for reconciliation, marking a state of eternal separation from God for those who are not written in the book of life. Mga kapatid, kaibigan, ang mga talatang ito ay madalas bigyang kahulugan bilang ang tiyak na pagtatapos ng pagkakataon para sa pagkakasundo na nagmamarka ng estado na walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Para sa mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kasi kapatid, kaibigan, kung ang sino man daw ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At kung ang isang tao'y ibinulid sa dagat-dagatang apoy, malamang wala siya sa piling ng Diyos. Bakit? Dahil ang dagat-dagatang apoy ay ang kalalagyan ng mga taong hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, na kung saan ito'y isang lugar na walang hanggang paghihirap araw at gabi. At ito yung tinatawag na pangalawang kamatayan, ang kamatayang espiritual, ang mawalay sa piling ng Diyos magpakailanman. Kapatid, kaibigan, tayo ay nilikha ng Diyos at tayo'y iniibig ng Diyos at ayaw niyang sinuman sa atin ay mapahamak. Sa halip ay gusto niya na mabigyan tayo ng regalong buhay na walang hanggan sa piling niya magpakailanman. Dahil sa iniibig tayo ng Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan, mabigyang solusyon para masalba ang tao sa kaparusahang dulot ng kasalanan na posibleng humantong sa kamatayang espiritual. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na inihandog ang kanyang buhay
pambayad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na kung saan ito ang hinihinging kabayaran sa kasalanan, na kung saan ay sinabi sa Roma 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." So, kailangang may mag-alay ng buhay para sa kapatawaran ng kasalanan, at iyan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na inialay niya ang kanyang buhay at sa pagdanak ng kanyang dugo'y nalinis at napatawad na ang mga kasalanan. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22? At ayon po sa kautusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban sa pagkabuhos ng dugo'y walang kapatawaran. Kapatid, kaibigan, si Jesus paid the penalty of death demanded by sin, according to Matthew chapter 20 verse 28 says, "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Gayon din naman, ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Our sin was attributed to him, and his righteousness is attributed to us. Yan po ang nasulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Atin pong basahin, "For he hath made him to be sin for us who know sin, that we might be made the righteous of God in him." Yung hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging kaniyang katuwiran sa Diyos. Yun po ang sinasabing atonement. Yung ating kasalanan ay ipinasa at ipinataw sa Kanya, at yun namang kabutihan niya ay pinasa sa atin para maging katuwiran natin sa Diyos. Na dapat tayo ang pumasa at dapat tayo ang nagbata at nagbayad ng kasalanan, pero ito po ay ipinataw sa ating Panginoong Hesukristo. Sa halip na tayo ang parusahan, siya po ang dumanas at nagbayad ng kasalanan ng nating mga tao. Brothers, friends, according to John, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. At yan po ay nasulat sa John chapter 1 verse 29. The next day John saw Jesus coming unto him and said, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." So, kapatid, kaibigan, na pag-alaman na natin na tayo ay makasalanan, sabi ng Biblia, tayo ay mapapahamak ayon din sa Biblia. Pero ang Biblia na rin ang nagsabi na iniibig tayo ng Diyos at ayaw niyang sino man sa atin ay mapahamak. Kaya siya na rin ang gumawa ng paraan upang mabigyang lunas ang nakaambang kapamakan na posibleng mauwi sa kamatayang hahantong sa walang hanggang kaparusahan sa dagatang apoy at tuluyang
kawalay sa piling ng Diyos magpakailanman. Kapatid, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko lang bigyang paalaala na ang Diyos ay gumawa na ng solusyon para huwag maranasan ng tao ang maparoon sa walang hanggang kaparusahan. Ang kailangan lang na gawin ng tao ay ang mga sumusunod. Ang tanggapin niya na siya'y makasalanan. Unang-una po yan, basic. Aminin ng tao na siya'y makasalanan. At iyan naman po ay hindi pwedeng i-deny sapagkat iyan po ay binanggit ng banal na kasulatan na ang tao'y makasalanan. Ayon na rin po yan sa Roma 3:23. Pangalawang dapat niyang gawin, sumampalataya kay Kristo na siyang sinugo ng Diyos Ama para sa ikaliligtas niya. Yan po ay sinabi sa Acts chapter 4 verse 12 at sa John 14 chapter 14 verse 6. Yun po yung pangalawang gagawin, sumampalataya kay Kristo na siya ang sinugo ng Diyos para sa ikaliligtas niya. Pangatlo, magsisi sa mga kasalanang nagawa para makamit ang kapatawaran. Yan naman po ay sinabi sa aklat ng Acts chapter 3 verse 19. Pang-apat, tanggapin niya si Kristo para siya'y mapabilang sa pamilya ng Diyos. Yan naman po ay nasulat sa John 1:12. Iyan mga kapatid, kaibigan, ang mga hakbang na dapat mong gawin para sa iyong kaligtasan at para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailanman. So kapatid, hindi pa huli ang lahat, may panahon pa para magbalik loob sa Diyos, para makamit ang kaligtasan. Gawin po yung apat na nabanggit, ang tanggapin na siya ay makasalanan, sumampalataya kay Kristo na siyang sinugo ng Diyos para sa ikaliligtas niya, magsisi sa kasalanan na magawa at makamit ang kapatawaran, tanggapin si Kristo para siya'y mapabilang sa pamilya ng Diyos. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa aking pagtalakay sa gabing ito na paksang pinamagatan ko na ang mga bagay na dapat mong malaman. Hanggang sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, sa pagtalakay ng panibagong topic. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Maraming salamat. Magandang gabi.